guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong bagong video ni Attorney Claire Castro. Yan. Sabi niya rito, Senator Tulfo galing magpataob ng issue. Yan. Issue. Senator Loren napikon kaya nagturo ng tamang proseso. Doon sa guys, doon sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga videos at episodes ni Attorney Claire, please feel free po to go and visit her account. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do so. And, okay? So dito, may dalawa lang naman tayong pupuntusan dito. Number one, yung paulit-ulit na sinasabi ni Idol, yung pagiging broadcaster niya. Knowing that, ang kaharap niya ay isang legit na journalist. No. We all know naman that even before Senator Loren Legarda entered politics, she was actually with ABS-CBN as one of their news anchor, one of their tawag dito, field reporters. So talagang galing siya from bottom up, 'di ba? So nag-shift na lang siya into politics I think when she married dating I think Governor Leviste or Congressman. So makikita natin 'yan. And then yung isa rin natin pag-uusapan dito kung paano nahuli pero walang kulong ni Attorney Claire ang pagtaob ni Idol ng issue. At doon sa proseso na yun, doon sa way niya of doing that, na credit grab. Diba? Na credit grab. Tara, panoorin muna natin. Ngayon pa lamang. Oops, sorry. Change tayo ng kasi mag-e-echo yan, guys. Yan, lipat natin sa headset. Let's go! Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman. Pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay. Okay, guys. Ilan beses nyo na bang narinig itong 25 years ng experience niya sa pagbabroadcast? Almost every single time na may inire-raise siyang issue na nanggagaling sa Wanted sa radyo or mas probably sa RTIA, okay? Lagi niyang sinasabi na may credibility yung kanyang sinasabi dahil siya ay 25 years na broadcaster. Tara, tingnan naman natin yung ni Senator Loren. Okay. So, inanap ko ang kanyang some of her details. So, ayun nga dito. Yan. Saan niyo gusto mag-umpisa? Imagine niyo yung niya. A Filipino politician, environmentalist, cultural worker, and a former journalist who is currently serving as a senator and the incumbent president pro tempore of the Senate of the Philippines since 2022. Okay, so baba tayo dito. So ayon nga sa early life niya, Loren Legarda was actually from Malabon, okay? A daughter of Antonio and Maria Salome. Her maternal grandfather is Jose P. Bautista, editor-in-chief of the pre-martial law newspaper, The Manila Times. And her maternal grandmother was Carmen Bautista of Pandan Antique, and so on and so forth. Okay? So, remarkable naman ang kanya. Sabi nga rin niya dito, as a teenager, she appeared as a print and television model. She attended Assumption College from the primary school. So, I'm not sure kung ito yung Assumption College dyan sa Makati. Wow. Where she was she was a grade school valedictorian. She graduated cum laude from the University of the Philippines, the degree of Broadcast Communications, and was a president of UP Broadcast Association. She pursued postgraduate courses of special studies towards designation in journalism in UCLA.
basically, itong si Lauren Legarda, I never heard so far, I never heard her say na because of her more than 25 years of experience just to make herself credible sa kanyang sinasabi. So kung titingnan na natin itong career niya sa journalism, so saan nga rito, she started as a reporter sa RPN9, during which she covered topics including Imelda Marcos' trip to Kenya and the People Power Revolution. During this period, she obtained master's degree in the National Security Administration from the National Defense College of the Philippines, graduating at the top of the class with gold medals, academic excellence, and best thesis. Later on, she would move to their open ABS-CBN. Oops, sorry, break tayo. She became an co-anchor of the television newscaster World Tonight with Angelo Caso Jr. and become the host of the current affairs series, The Inside Story. So as a journalist, Lauren earned Gawad Cultural Center of the Philippines, Catholic Mass Media Hall of Fame, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, and so on and so forth. Ang tanong, ito bang mga to na-achieve ni Raffy Tulfo? Diba? For him to flaunt time and time again. Diba? And ayon dito, more than 30 awards ang kanyang mga nakuha. Come to think of it, matagal na po siyang journalist. Nagdi-DJ pa yan Nagdi-DJ pa lang siguro o wala pa nga siya sa pagdi-DJ si Raffy Tulfo. Isa ng respetadong journalist itong si Lauren Legarda. And yet, never sinabi ni Lauren Legarda after, years of experience makes you a credible person to speak up. Diba? Ako sa totoo lang, utang-utana ako. Sukan-suka na ako sa paulit-ulit na sinasabi ni Raffy na sa tagal na yan, I'm very sure hindi pa siya broadcaster, hindi pa siya anak, problema na yung sinasabi niya. Marami na pong developments ang nangyari. And parang sinasabi rito ni Raffy Tulfo, siya lang nag-expose ng mga issues niyan. Kaya nga po nagkakaroon ng mga batas long before siya nag-exist Because the government knows that these things are happening. Diba? Actually, kung papanoorin nyo itong buong episode na to ni Attorney Claire, meron siyang gustong itayo, or meron siya rather sinulat na batas na anti-theft. Wage anti-theft, something like that. Binasa ko na yon. It's very elementary. It's not something na kung i-compare ko yung paggawa ng batas na yun o yung proposed bill na yun, kung babasahin ko yung iba nang galing sa ibang senador, very elementary approach na ginawa dyan ni Raffy Tulfo. And again, may niraise nga dyan si Attorney Claire na meron nang nag-exist na batas na pwedeng magpakulong dun sa mga employer na hindi nagbabayad ng maayos na wages. Diba? It's a special penal. So, ibig sabihin, kriminal yon. Pag nakita niyo yung penal, kriminal. Bakit nga ba hindi nagagamit yon? Yes, marami na po tayong mga kaso, gaya nga na naging reaction ko sa isang video na sinasabing kahit isang nakasuhan, marami na pong nakasuhan na employer. And meron pong provision, meron po tayong mga batas na pwedeng magpakulong ng employer, pero bakit hindi iyon ginagamit ng ating mga kababayan? Maybe because they're not aware it exists. Diba? The other problem lang din dyan is that yung kakulangan natin ng facility to assist these lawyers. Siguro maganda pang sabihin dito ni Idol, just to add dun sa mga naging suggestion ni Attorney Claire. Bakit hindi maglagay, I'm sure naman may legal department ang DOLE.
bakit hindi maglagay ang DOLE ng legal assistance para dito sa mga pobreng to at ma-utilize yung mga batas na pwedeng magpakulong sa mga employer. And come to think of it, no? Pumunta ka sa mga karinderya na may mga tao dyan. Maniwala kayo guys sa hindi. May mga karinderya na nagpapasweldo sa isang sa tao nila 200 a day, 150 a day. Para tuloy, mas masarap pang magtrabaho sa bahay. Hindi ka naman ganun pagod na pagod. Pero, mas malaki pa ang kinikita mo, sinasahod mo. Tapos, hindi ka pa stay in. Mag-uuwian ka pa habang yung mga katulong, 'di ba? Dapat yung mga ganyan, kung gustong protektahan ni Idol ang mga manggagawang Pilipino to the point na hanggang sa doon sa nagbebenta sa mga karinderya, nagde-deliver ng mga tubig. Dapat yan mapasunod niya sa minimum wage. 'Di ba? Kasi kawawa din. Kawawa yung mga pobreng yan. Marami ako guys kilala. Kumakain din ako sa karinderya, yung mga server doon. Tinatanong-tanong ko din. Kasi kawawa lang din naman, di ba? Ngayon, punta tayo dito sa napansin ni Attorney Claire. Okay guys, dito sa part na to, ang galing. Ang galing ng pagkakahuli ni Attorney Claire. Yan. Kaya pagdating sa pagiging mabusisi, talagang saludo ko kay Attorney Claire eh. Anyway, tara, i-play natin. Tamang proseso. Nag-guess na po ako. Nakakatuwa talaga si Senator Raffy Tulfo. Gusto niyang bumawi, kaya sinabi niya, nag-gets niyo na po ako. Samantalang si Senator Loren Ligarda yung nag-explain ng tamang proseso. Dito, gustong palabasin ngayon ni Senator Raffy Tulfo na yun yung kanyang idea at nag-gets na ni Senator Loren yung kanyang naiisip. That's exactly That's what I can suggest. That's exactly what I'm talking about now. Thank you po. Nag-guess na po ako. Yung Just what I'm talking about. Gusto niyang palabasin na yan. Yung opinion na yan, yung suggestion na yan, yung lecture na yan, ang kanyang sinasabi kanina pa. Pero hindi makuha ni Senator Loren Ligarda. Kaya nagpapasalamat pa siya na nag-gets na ni Senator Loren Ligarda yung nais niyang sabihin. that's what I'm talking about now. Thank you po. Nag-guess na po ako. Yung Dito kahanga-hanga talaga si Senator Raffy Tulfo kung paano niyang itaob ang isang lecture pabor sa kanya. Na ipalabas niya agad. Ito si Attorney Claire, susugurin na naman to ng mga, ng mga kakulto ni Raffy Tulfo. Dito na guys, papasok yung huli pero walang kulong. Hanap at hanap talaga ng paraan itong si Idol. No? Saludo tayo kay Idol. Iba ka. You're the man! No? Ganyan ka creative si Idol. No wonder bakit itong mga, mga kakulto niya kanyang mga rabid followers talaga namang taas no. Ang lakas! Iba. Iba talaga. Very creative din talaga si Idol. Mga nakukuha niya, napipick up niya here and there sa kanyang 25 years of experience bilang, I don't know, broadcaster ba tawag dito? Radio announcer. Ano ba difference yung dalawa? Balikan natin sa Attorney Claire. No? Na yung mga sinasabi ni Senator Loren Ligarda, yun talaga yung pinupunto niya. Hindi na talaga makuha ni Senator Loren Ligarda yung nais niya kanina pa. Lumalabas tuloy na ang hina pala ng pag-intindi ni Senator Loren Ligarda. thank you po. Ayun naman pala eh. Diba? Ano sinabi? Ano sinabi ng pagiging valedictorian ng grade school at graduate ng UP? Kung mahina naman pala ang utak nito ni Senator ni Senator Loren Legarda.
I'm not a big fan of Senator Lauren, ano. But over the years, I've been following her, you know, political career. Kasi siguro one of the smartest or brightest or intelligent, hindi lang as a journalist, broadcaster, but also as a politician. As you can see naman here on the side, na pakita natin para mas ma-appreciate nyo lalo, ayon dito, since 1998, she is in politics na. Oh, ilang taon na guys? 2022. Ganun nakahaba guys ang kanyang ganun nakahaba guys yung kanyang experience. Hindi na po siya bugito rito para pagmukain siyang boba dyan sa budget hearing na yan, no? Parang hindi katanggap-tanggap, nagmukha akong bobo. Knowing na galing ako ng Assumption, valedictorian ako ng grade school, tapos graduate pa ako ng cum laude pa ako nung college under sa University of the Philippines. Nag-aral pa ako ng postgraduate sa UCLA. Tapos magmumukha lang ako bobita. That's unfair! Balik tayo rito. Na-question na po ako. Yung bang merong po dapat mga kaso nang na-file Si Idol ba, nagets niya yung sinasabi niya? sa korte? Dahil There are cases filed. dahil Do you have sa them mga now? kumpanya na hindi po sumusunod sa batas. As of Okay. Again, talking about kung may nakasuhan na, yes, marami na pong nakasuhan. But then again, gaya nga ng sinabi dito sa video ni Attorney Claire, most of the cases filed against those employers are administrative cases. Diba? Pinagbabayad lang sila ng mga dapat. Gaya nung na-cite ko na. Very, very recent case lang, 2022. So matagal na pong may nakakasuhan. Bigyan ko po kayo ng kwento na. I have a classmate from college. Kinasuhan yung company nila. Corporate lawyer po yung aking kaklase ng college. No, si attorney, hindi ko na sabihin yung pangalan niya. Si attorney. So naikwento niya sa akin doon sa case na yon, nagharap sila nung mga nagrereklamo. The funny part there is that isa sa mga nagrereklamo, naging kaklase din namin nung college. So at the end, nagsettle sila, binayaran na lang yung mga nagkaso sa kanila sa company nila. No? There's another one. I have a very good friend, hindi ko na rin pabanggitin. Siya po ay na-hire ng isang malaking company wherein ang kanyang sahod umaabot na siguro nasa hundreds of thousands na. Mataas po ang kanyang posisyon. I think nasa VP post na siya ng isang malaking corporate. So madaling salita, no, after the interview, during the interview, sinabi niya dun sa hiring manager that meron siyang nakaschedule na trip abroad, which na tawag dito, na plan na yon months ago, even before the application and the interview happened. So aware naman sila hiring manager, and yet hinire siya. So she left the company. Kung saan siya, galing din siya guys sa malaking company. Hindi na natin mabanggitin yung mga pangalan. Galing din siya sa isa sa pinakamalaking pharmaceutical company dito sa atin. And her job requires her to travel a lot. Massively. Siguro sa isang taon, buwan-buwan yata siya nagta-travel. Okay? Because yun yung part ng trabaho niya. Okay? And then after that, nangyari yung hiring, lumipat siya a month after, umalis siya. Nag-abroad siya for vacation. I think weeks lang, 1 to 2 weeks lang yung kanyang bakasyon. Pagbalik niya, wala na siyang trabaho. So, nag-file siya ng case dito sa company na to. And unfortunately, hindi ko alam kung nangyari, hindi na ilaban siguro ng maayos, na nag-end up na nagbayad na lang si
si hiring company ng damages sa kanya. 'Di ba? Pero eventually, nakapasok din siya sa isang malaking company. No? And then now, dito sa bago niyang company, isa rin sa pinakamalaki na company, which is, syempre, lilipat ka sa isang company na things should be better and better and better. What I'm trying to tell here, guys, is that gumagana ang proseso ng DOLE, umaaksyon ang DOLE sa bawat reklamong natatanggap nila day in and day out. Which, by the way, sa isang video nga ni Attorney Claire, pinakita rin niya doon yung efforts at saka paghihirap ng mga taga-NLRC to address yung mga pangangailangan ng every single employee na lumalapit sa kanila. Gaya na rin ang sinabi ni Attorney Libayan na ultimo yung labor law itself. It is pro-employee than pro-employer. So hindi po ultimo ang batas, hindi po nila pinapaboran ang mga abuses na nangyayari dito sa mga empleyado. Diba? Anyway, balik tayo dito kay Attorney Claire. Of now, to their knowledge, there is no criminal case filed in court. There are administrative cases based on their visits and their compliance visits, Mr. President. At yun naman talaga ang tama. Administrative cases lang ang dapat na hawakan ng DOLE or NLRC kasi quasi-judicial agency lang sila. Wala silang authority na magpakulong. Maliban lang pag ito ay patungkol sa contempt power. Anyway, ako po ay gumagawa ng resolution. Ang tawag ko doon ay anti-wage theft law para makasuhan. So ito yung sinasabi niyo yung resolution. Nabasa ko na rin to, gaya na sinabi ko. Very elementary ang dating sa akin. Kasi one of the things that I do once in a while is nagbabasa ako ng mga proposed bill. So kung i-compare ko ngayon proposed bill niya, tukol nga dito, at sa ibang mga proposed bill na nabasa ko na galing sa iba't ibang legislators, no, congressman ka man or tawag dito, senador ka man, tinitingnan, well, one of the things kasi na ina-assign din sa amin is once in a while magbasa nga ng mga journals, ng mga mga ginagawa nilang bill. Na-mention na nga rin dito ni Attorney Claire na meron ng batas, no, na nag-i-exist specific doon sa sinasabi ni Raffy Tulfo. Unfortunately, he has to make it make sense, yung batas na yun, para ma-appreciate ng mga tawag dito ng mga lawyers, ng mga judges, ng mga justices, kung may isang batas man yun. Pero the way he say it here, para tuloy siyang hopeless na maging batas yun. Dahil since 2022 pa yun, matatapos na 2023. Pakinggan natin siya rito. Na kaso kriminal ang lahat ng mga employer na hindi po na nagnanakaw sa sweldo ng mga empleyado. But alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time bago yan ay ma-hear hanggang sa may pasa kung may papsa. Pero for the meantime, meron naman talaga tayong batas na dapat implement labor law na nagsasabing ibigay na rapat. See here, makikita nyo kung gaano kalimited yung scope na alam ni Idol eh. No? Very limited, akala niya labor law lang ang nag-i-exist to protect employees. So may mention nga rito si Attorney Claire. Anyway, i-end na natin yan for i-end na natin dyan sa part na yan. So going back nga dito, unang-una sa lahat, dapat itong si Idol, nire-respeto niya yung mga bagay-bagay at hindi niya palalabasin na mas magaling siya sa ibang tao. 'Di ba? Lahat naman tayo may kakulangan eh. And that's an obvious thing. Walang perfecto dito. Hindi tayo dapat all-knowing. Pero kung yung manner ni Idol ganyan ng ganyan, talagang yung mga kasama niya sa loob, imbis tulungan siya, mananabang ng mananabang sa kanya. 'Di ba? Mananabang ng mananabang ang mga kasama niya dyan. Actually, ito pa lang yung reaction natin for today. Isa lang ito sa mga. Kasi meron na naman ditong isang video na nagkasagutan sila ni Senator
Cynthia Villar naman, o 'di ba? Parami sila ng parami. Pero isa rin lang din sa pinagtataka ko, nung sa COMELEC na, tahimik siya. Knowing that ang dami-dami ring pwedeng erase sa COMELEC. 'Di ba? Anyway, hindi pa natin napapanood yung budget hearing ng COMELEC. Magre-react tayo tungkol doon. And we'll see kung meron tayong, sabihin na lang nating makikitang kapuri-puri o dapat nating i-call out. 'Di ba? Anyway guys, ayun. Again, sana tigilan na ni Idol yung pagsasabi niya ng years of experience niya when it comes to broadcasting, knowing that there are people who is way better than him and yet never flaunt yung kanilang mga experiences. Paano kaya kung i-flaunt ng mga kasama niya dyan, matagal na kaming nasa politika, matagal na kami dito, matagal na namin ginawa to. Even yung pagtatawag niya ng stupid law sa isang batas na ginawa ng kapwa niya senador, nakatabi lang niya nung sinabi niyang stupid law. Samantalang siya, as far as he is concerned, wala pa siyang naisabatas na bill na siya lang ang author. Wala pa siyang naisabatas na bill na nanggaling sa mga hearings na ginawa nila. 'Di ba? And he should not take credit doon sa Magna Carta of Seafarers alone. Because obviously, marami silang author doon kahit siya lang ang naging sponsor. 'Di ba? Kung walang magsa-sponsor na ganong karami, wala rin naman siyang, kung walang nag-author na ganong karami, wala rin naman siyang i-sponsoran na bill. So even before siya mag-sponsor ng bill, dapat meron ng bill na nag-i-exist authored by. 'Di ba? Dapat by then nare-realize niya na hindi pala madaling gumawa ng isang batas. Kakailanganin ko ang suporta ng mga kasama ko rito. Kaya dapat, maliban sa nag-grandstanding ako, hindi ako dapat nag-grandstanding, hindi rin akong credit grabber. 'Di ba?